Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 9, ang 7 diakono. Ang kabanatang ito ay batay sa mga gawa kapitulo 6 bersikulo 1 hanggang 7. Nang mga araw na iyon, nang ang bilang ng mga alagad ay dumami, ay bumangon ang pagbulong-bulungan ng mga Grego laban sa mga Hebreo, sapagkat ang kanilang mga babaeng balo ay pinabayaan sa araw-araw na paglilingkod. Ang unang simbahan ay binubuo ng maraming uri ng mga tao, ng iba't ibang nasyonalidad. Sa panahon ng pagbubuhos ng banal na espiritu noong Pentecosts, may mga nananahanan sa Jerusalem na mga Hudyo, mga taong debotong, mula sa bawat bansa sa silong ng langit. Gawa Kapitulo 2 Versikulo 5. Kabilang sa mga may pananampalatayang Hebreo na natipon sa Jerusalem ay ilang karaniwang kilala bilang mga Grego, na sa pagitan nila at ng mga Hudyo ng Palestine ay matagal nang umiral ang kawalan ng tiwala at maging ang antagonismo. Ang mga puso ng mga napagbagong loob sa ilalim ng mga gawain ng mga apostol, ay pinalambot at pinag-isa ng Kristiyanong pag-ibig. Sa kabila ng mga dating pagtatangi, lahat ay kasuwato ng isa't isa. Alam ni Satanas na hanggat nagpapatuloy ang pagkakaisa na ito, wala siyang kapangyarihang suriin ang pag-unlad ng katotohanan ng Ebanghelyo, at hinanggad niyang samantalahin ang mga dating gawin ng pag-iisip, sa pag-asang sa gayon ay maipasok niya sa simbahan ang mga elemento ng pagkakawatak-watak. Kaya't nangyari na habang dumarami ang mga disipulo, nagtagumpay ang kaaway na pukawin ang mga hinala ng ilan na dating nakagawian na tumingin ng may paninibugho sa kanilang mga kapatid sa pananampalataya at humanap ng kamalian sa kanilang espiritual na mga pinuno, at kaya, doon bumangon ang pagbubulong-bulungan ng mga Grego laban sa mga Hebreo. Ang sanhi ng reklamo ay ang umano'y pagpapabiye ng mga Griyegong balo sa araw-araw na pamamahagi ng tulong. Ang anumang hindi pagkakapantay-pantay ay salungat sa diwa ng Ebanghelyo, ngunit si Satanas ay nagtagumpay sa pagpukaw ng hinala. Ang mga agarang hakbang ay dapat nang gawin upang alisin ang lahat ng pagkakataon para sa kawalang kasiyahan, baka ang kaaway ay magtagumpay sa kanyang pagsisikap na magdulot ng pagkakabaha-bahagi sa mga mananampalataya. Ang mga disipulo ni Jesus ay umabot sa isang krisis sa kanilang karanasan. Sa ilalim ng matalinong pamumuno ng mga apostol, na nagkaisa na gumawa sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ang gawaing ipinagkatiwala sa mga mensahero ng Ebanghelyo ay mabilis na umuunlad. Ang simbahan ay patuloy na lumalaki, at ang paglagang ito ng mga miyembro ay nagdulot ng lalong mabibigat na pasanin sa mga kinauukulan. Walang sinumang tao, o kahit isang pangkat ng mga tao, ang makapagpatuloy sa mga pasanin na ito ng mag-isa, nang hindi nalalagay sa panganib ang hinaharap na kaunlaran ng simbahan. Nagkaroon ng pangangailangan para sa karagdagang pamamahagi ng mga responsibilidad na napakatapat na ginampanan ng iilan noong mga unang araw ng simbahan. Ang mga apostol ay dapat na ngayong gumawa ng isang mahalagang hakbang sa pagpapasakdal ng kaayusan ng Ebanghelyo sa simbahan sa pamamagitan ng pagpapatong sa iba ng ilan sa mga pasanin hanggang ngayon ay dinadala ng kanilang mga sarili. Sa pagpapatawag ng isang pagpupulong ng mga mananampalataya, ang mga apostol ay pinangunahan ng banal na espiritu upang magbalangkas ng isang plano para sa mas mabuting organisasyon ng lahat ng mga puwersang nagtatrabaho ng simbahan. Dumating ang panahon, sinabi ng mga apostol, kung kailan ang mga espiritual na pinuno na may pangangasiwa sa simbahan ay dapat na mapawi mula sa gawain ng pamamahagi sa mga mahihirap at mula sa mga katulad na pasanin, upang sila ay maging malaya na isulong ang gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga, mga kapatid, sabi nila, maghanap kayo sa inyo ng 7 lalaking may tapat na ulat, puspos ng Espiritu Santo at karunungan, na maaari naming italaga sa gawain ito. Ngunit ibibigay namin ang aming sarili na palagi sa panalangin, at sa ministeryo ng salita. Ang payong ito ay sinunod, at sa pamamagitan ng panalangin at pagpapatong ng mga kamay, 7 piniling lalaki ang mataimtim na itinalaga para sa kanilang mga tungkulin bilang mga diakono. Ang paghirang sa 7 upang mga siwa sa mga espesyal na linya ng gawain, ay nagpatunay na isang malaking pagpapala sa simbahan. Ang mga opisyal na ito ay nagbigay ng maingat na pagsasaalang-alang sa mga individual na pangangailangan gayon din sa pangkalahatang pinansyal na mga interes ng simbahan, at sa pamamagitan ng kanilang masinop na pamamahala at kanilang makadiyos na halimbawa sila ay isang mahalagang tulong sa kanilang mga kapwa opisyal sa pagbubuklod ng iba't ibang mga interes ng simbahan sa isang nagkakaisang buo. Na ang hakbang na ito ay nasa orden ng Diyos, ay ipinahayag sa mga agarang resulta para sa kabutihan na nakita.
Ang salita ng Diyos ay lumago, at ang bilang ng mga alagad ay dumami ng husto sa Jerusalem, at isang malaking pulutong ng mga pari ang masunurin sa pananampalataya. Ang pagtitipon na ito ng mga kaluluwa ay dahil kapwa sa higit na kalayaang tiniyak ng mga apostol at sa sigasig at kapangyarihan na ipinakita ng 7 diakono. Ang katotohanan na ang mga kapatid na ito ay itinalaga para sa natatanging gawain ng pangangalaga sa mga pangangailangan ng mga dukha, ay hindi nag-alis sa kanila sa pagtuturo ng pananampalataya. Sa kabaligtaran, sila ay lubusang kwalipikadong magturo sa iba sa katotohanan, at sila ay nakibahagi sa gawain ng may malaking kasipagan at tagumpay. Sa unang iglesia ay ipinagkatiwala ang isang patuloy na nagpapalawak na gawain, ang pagtatatag ng mga sentro ng liwanag at pagpapala saan man may mga tapat na kaluluwang handang ibigay ang kanilang sarili sa paglilingkod kay Kristo. Ang pagpapahayag ng ebanghelyo ay dapat na maging sa buong mundo sa lawak nito, at ang mga mensahero ng krus ay hindi maaaring umasa na magampanan ang kanilang mahalagang misyon maliban kung sila ay dapat manatiling nagkakaisa sa mga bigkis ng pagkakaisa ng Kristiyano, at sa gayon ay ihayag sa mundo na sila ay kaisa ni Kristo sa Diyos. Hindi ba't ang kanilang banal na pinuno ay nanalangin sa Ama, ingatan mo sa pamamagitan ng iyong sariling pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila ay maging isa, na gaya namin. At hindi ba niya ipinahayag tungkol sa kanyang mga disipulo, napuot sa kanila ang sanglibutan, sapagkat hindi sila sa sanglibutan? Hindi ba siya nagsumamo sa Ama na sila ay, maging ganap sa isa, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ay nagsugo sa akin? Juan Kapitulo 17 versikulo 11, 14, 23, 21. Ang kanilang espiritual na buhay at kapangyarihan ay nakadepende sa isang malapit na kaugnayan sa isa na kung saan sila ay inatas ang mang-aral ng ebanghelyo. Tanging kapag sila ay kaysa ni Kristo makakaasa ang mga alagad na magkaroon ng kasamang kapangyarihan ng banal na espiritu at ang pakikipagtulungan ng mga anghel sa langit. Sa tulong ng mga banal na ahensyang ito ay ihaharap nila sa harap ng mundo ang isang nagkakaisang prente at magtatagumpay sa labanan na napilitan silang makipaglaban ng walang tigil laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Sa kanilang patuloy na paggawa ng magkakaisa, ang makalangit na mga sugo ay mauuna sa kanila, na nagbubukas ng daan, ang mga puso ay magiging handa para sa pagtanggap ng katotohanan, at marami ang mapapanalunan kay Kristo. Hanggat sila ay nananatiling nagkakaisa, ang simbahan ay lalabas na, maganda gaya ng buwan, maaliwalas na gaya ng araw, at kakilakilabot na gaya ng hukbong may mga watawat. Awit ni Solomon Kapitulo 6 versikulo 10. Walang makatiis sa kanyang patuloy na pag-unlad. Ang simbahan ay uusad mula sa tagumpay patungo sa tagumpay, maluwalhating tinutupad ang kanyang banal na misyon ng pagpapahayag ng ebanghelyo sa mundo. Ang organisasyon ng simbahan sa Jerusalem ay magsisilbing huwaran para sa organisasyon ng mga simbahan sa bawat iba pang lugar kung saan ang mga mensahero ng katotohanan ay dapat manghikayat ng mga nagbalik loob sa ebanghelyo. Yaong mga binigyan ng responsibilidad ng pangkalahatang pangangasiwa ng simbahan ay hindi dapat Panginoon ito sa pamana ng Diyos, ngunit, bilang matatalinong pastol, ay dapat magpakain sa kawan ng Diyos, maging mga halimbawa sa kawan, 1 Pedro Kapitulo 5 versikulo 2, 3, at ang mga dekan ay dapat maging mga taong may tapat na ulat, puspos ng Espiritu Santo at karunungan. Ang mga lalaking ito ay dapat na magkaisa sa kanilang posisyon sa panig ng tama at panatilihin ito ng may katatagan at desisyon. Sa gayon ay magkakaroon sila ng nagkakaisang impluensya sa buong kawan. Nang maglaon sa kasaysayan ng unang iglesia, nang sa iba't ibang bahagi ng mundo maraming grupo ng mga mananampalataya ang nabuo sa mga simbahan, ang organisasyon ng simbahan ay higit na ginawang perpekto, upang ang kaayusan at maayos na pagkilos ay mapanatili. Ang bawat miyembro ay hinimok na kumilos ng maayos sa kanyang bahagi. Bawat isa ay dapat gumawa ng matalinong paggamit ng mga talento na ipinagkatiwala sa kanya. Ang ilan ay pinagkalooban ng banal na espiritu ng mga natatanging kaloob, una ay mga apostol, pangalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, pagkatapos ay mga himala, pagkatapos ay mga kaloob ng pagpapagaling, mga tulong, mga pamahalaan, mga pagkakaiba-iba ng mga wika. 1 Korinto Kapitulo 12 versikulo 28. Ngunit ang lahat ng mga uri ng manggagawang ito ay dapat magtrabaho ng may pagkakaisa. May iba't ibang mga kaloob, ngunit iisang espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa, ngunit iisang Panginoon.
At mayroong iba't ibang mga gawain, ngunit iisang Diyos ang gumagawa ng lahat sa lahat. Ngunit ang paghahayag ng Espiritu ay ibinigay sa bawat tao upang makinabang. Sapagkat sa isa ay ibinigay ng Espiritu ang salita ng karunungan, sa iba ang salita ng kaalaman sa pamamagitan ng parehong Espiritu, sa iba ay pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu, sa iba ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng gayunding Espiritu, sa iba ang paggawa ng mga himala, sa ibang hula, sa iba ang pagkilala sa mga Espiritu, sa iba ay iba't ibang uri ng mga wika, sa iba ay ang pagpapaliwanag ng mga wika, datapwat ang lahat ng ito ay gumagawa ng iisang Espiritu, na naghahati sa bawat tao ayon sa kanyang ibig. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng isang katawan, bagaman marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo. Unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 4 hanggang 12, Solem na ang mga responsibilidad na nakaatang sa mga tinawag na kumilos bilang mga pinuno sa simbahan ng Diyos sa lupa. Sa mga araw ng teokrasya, nang si Moises ay nagsisikap na magdala ng mag-isa na mga pasanin na napakabigat na sa lalong madaling panahon ay mapagod na siya sa ilalim ng mga ito, siya ay pinayuhan ni Jethro na magplano para sa isang matalinong pamamahagi ng mga pananagutan. Maging para ka sa bayan sa maka-Diyos, ang payo ni Jethro, upang madala mo ang mga usapin sa Diyos, at iyong ituturo sa kanila ang mga palatuntunan at mga batas, at ituturo mo sa kanila ang daan na kanilang dapat lakaran, at ang gawain na kanilang dapat gawin. Pinayuhan pa ni Jethro na ang mga lalaki ay hinirang upang kumilos bilang, mga pinuno ng libo-libo, at mga pinuno ng daan-daan, mga pinuno ng 50, at mga tagapamahala ng 10. Ang mga ito ay magiging, mga lalaking may kakayahan, gaya ng may takot sa Diyos, mga tao ng katotohanan, na napupuot sa kasakiman. Dapat nilang husgahan ang bayan sa lahat ng panahon, sa gayo'y inaalis ni Moises ang pananagutan sa pagbibigay ng konsiderasyon sa maraming maliliit na bagay na maaaring harapin ng matalino ng mga nakatalagang katulong. Ang oras at lakas ng mga nasa probidensya ng Diyos ay inilagay sa mga nangungunang posisyon ng responsibilidad sa simbahan, ay dapat nagugulin sa pagharap sa mas mabibigat na bagay na humihingi ng espesyal na karunungan at kalakhan ng puso. Wala sa utos ng Diyos na ang gayong mga tao ay dapat umapila para sa pagsasaayos ng maliliit na bagay na ang iba ay kwalipikadong pangasiwaan. Bawat dakilang bagay ay dadalhin nila sa iyo, iminungkahi ni Jethro kay Moises, ngunit bawat maliit na bagay ay kanilang hahatulan, sa gayo'y magiging magaan sa iyong sarili, at kanilang dadalhin ang pasan na kasama mo. Kung gagawin mo ang bagay na ito, at iuutos sa iyo ng Diyos, kung magkagayon ay makakapagtiis ka, at ang buong bayang ito ay uuwi rin sa kanilang lugar ng payapa. Kasuwato ng planong ito, pumili si Moises ng mga lalaking magagaling sa buong Israel, at ginawa silang mga pinuno sa bayan, mga pinuno ng libo-libo, mga pinuno ng daan-daan, mga pinuno ng 50, at mga pinuno ng 10. At hinatulan nila ang bayan sa lahat ng panahon. Ang mga mahirap na usapin ay dinala nila kay Moises, ngunit ang bawat maliit na usapin ay kanilang hinahatulan. Exodo Kapitulo 18 versikulo 19 hanggang 26. Nang maglaon, nang pumili si Moises ng 70 matatanda upang ibahagi sa kanya ang mga pananagutan ng pamumuno, maingat si Moises na pumili, bilang kanyang mga katulong, mga lalaking nagtataglay ng dignidad, mahusay na paghatol, at karanasan. Sa kanyang pag-aatas sa mga matatandang ito sa oras ng kanilang ordinasyon, binalangkas niya ang ilan sa mga kwalipikasyon na angkop sa isang tao upang maging isang matalinong pinuno sa simbahan. Dinggin mo ang mga usap ng iyong mga kapatid, ang sabi ni Moises, at humatol ka ng matuwid sa pagitan ng bawat tao at ng kanyang kapatid, at ng estranghero na kasama niya. Huwag kayong magtatangi ng mga tao sa paghatol, ngunit maririnig ninyo ang maliit at gayon din ang malaki. Hindi kayo matatakot sa mukha ng tao, sapagkat ang paghatol ay sa Diyos. Deuteronomio Kapitulo 1 versikulo 16-17. Si Haring David, sa pagtatapos ng kanyang paghahari, ay nagbigay ng isang solem na nabilin sa mga nagdadala ng pasanin ng gawain ng Diyos sa kanyang panahon. Pagpapatawag sa Jerusalem, lahat ng mga prinsipe ng Israel, ang mga prinsipe ng mga lipi, at ang mga pinuno ng mga pulutong na nagsipangasiwa sa hari ayon sa mga pangkat, at ang mga kapitan ng libo-libo, at ang mga kapitan ng daan-daan, at ang mga ketiwala sa lahat ng pag-aari,
at pag-aari ng hari, at ng kanyang mga anak, kasama ng mga pinuno, at ng mga makapangyarihang lalaki, at ng lahat ng magigiting na lalaki, mataimtim na ipinagbilin sa kanila ng matandang hari, sa paningin ng buong Israel ang kapisanan ng Panginoon, at sa pandinig ng ating Diyos, na, ingatan at hanapin ang lahat ng utos ng Panginoon mong Diyos. Unang Kronika Kapitulo 28 versikulo 1-8. Kay Solomon, bilang isang tinawag upang magkaroon ng posisyon ng nangungunang responsibilidad, nagbigay si David ng isang espesyal na atas, "Ikaw, Solomon na aking anak, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama, at paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at may kusang pag-iisip, sinisiyasat ng Panginoon ang lahat ng mga puso, at nauunawaan ang lahat ng mga haka-haka ng mga pag-iisip. Kung hahanapin mo siya, siya ay masusumpungan mo, ngunit kung iiwan mo siya, itatakwil kanya magpakailanman. Mag-ingat ngayon, sapagkat pinili ka ng Panginoon, magpakalakas ka." Unang Kronika Kapitulo 28 versikulo 9, Gs. Ang parehong mga prinsipyo ng kabanalan at katarungan na gagabay sa mga pinuno sa mga tao ng Diyos noong panahon ni Moises at ni David, ay dapat ding sundin ng mga binigyan ng pangangasiwa sa bagong organisadong simbahan ng Diyos sa dispensasyon ng Ebanghelyo. Sa gawain ng pag-aayos ng mga bagay sa lahat ng mga simbahan, at pag-order ng mga angkop na tao upang kumilos bilang mga opisyal, pinanghawakan ng mga apostol ang matataas na pamantayan ng pamumuno na nakabalangkas sa kasulatan ng Lumang Tipan. Nanindigan sila na siya na tinawag upang tumayo sa isang posisyon ng namumunong responsibilidad sa simbahan, ay dapat na walang kapintasan, bilang kaitiwala ng Diyos, hindi mahilig sa sarili, hindi madaling magalit, hindi mahilig sa alak, hindi mang-aagaw, hindi mahilig sa maruming kita, ngunit maibigan sa mabuting pakikitungo, maibigan sa mabubuting tao, matino, makatarungan, banal, mapagpigil, nang hahawakan ng mahigpit sa tapat na salita gaya ng itinuro sa kanya, upang sa pamamagitan ng magaling na aral ay makapaghikayat siya at mahikayat ang mga sumasalungat. Tito Kapitulo 1 versikulo 7 hanggang 9. Ang kaayusan na pinanatili sa sinaunang simbahang Kristiyano ay naging posible para sa kanila na sumulong ng matatag bilang isang mahusay na disiplinadong hukbo na nakasuot ng baluti ng Diyos. Ang mga grupo ng mga mananampalataya, bagaman nakakalat sa isang malaking teritoryo, ay pawang mga miyembro ng isang katawan, lahat ay gumalaw sa konsyerto at pagkakasundo sa isa't isa. Nang magkaroon ng di pagkakasundo sa isang lokal na simbahan, tulad ng paglaon ay lumitaw ito sa Antioch at sa iba pang lugar, at ang mga mananampalataya ay hindi nakipagkasundo sa kanilang mga sarili. Ang gayong mga bagay ay hindi pinahintulutan na lumikha ng pagkakabahabahagi sa simbahan, ngunit itinuro sa isang general, konseho ng buong lupon ng mga mananampalataya, na binubuo ng mga hinirang na delegado mula sa iba't ibang lokal na simbahan, kasama ang mga apostol at matatanda sa mga posisyon ng namumunong responsibilidad. Kaya ang mga pagsisikap ni Satanas na salakayin ang simbahan sa ilang mga lugar ay natugunan ng sama-samang pagkilos ng lahat, at ang mga plano ng kaaway na guluhin at wasakin ay nahadlangan. Ang Diyos ay hindi ang may akda ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, tulad ng sa lahat ng mga simbahan ng mga banal. Unang Korinto Kapitulo 14 versikulo 33. Hinihiling niya na ang kaayusan at sistema ay sundin sa pagsasagawa ng mga gawain ng simbahan ngayon nang hindi bababa sa mga araw ng unang panahon. Ninanais niya na ang kanyang gawain ay maisulong ng may ganap at katumpakan upang mailagay niya dito ang tatak ng kanyang pagsang-ayon. Ang Kristiyano ay dapat makiisa sa Kristiyano, simbahan sa simbahan, ang instrumentalidad ng tao na nakikipagtulungan sa banal, bawat ahensya na nasa ilalim ng banal na espiritu, at lahat ay pinagsama sa pagbibigay sa mundo ng mabuting balita ng biyaya ng Diyos. Dito nagtatapos ang Kabanata 9. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.